So, ibig sabihin, we are celebrating the PRC. I mean, celebrating their 51st anniversary. Pagkakatatag. Para saan ba yung PRC na yan? Of course, by the word itself, or by the term itself, Professional Regulation Commission. So, sila yung nagre-regulate ng mga professional. They have the power to, they have the power and mandate na mag-formulate ng examinations and pang-accept kung sino man yung mga qualified. Yung, ano ba qualifications para ikaw yung magiging member ng isang professional organization? Of course, dapat license ka. Sa atin, kung ikaw ay genetic engineer o licensed genetic engineer, meron lang po tayo isang professional organization. And I think even sa ibang professionals, hindi naman advisable o suggested ng marami. Sa genetic engineering profession, ano po yung ating professional organization? The GEP, Genetic Engineers of the Philippines Incorporated. From the national level to regional, apat na yung lahat ng region. And then from the region natin, Region 4, we have Region 4A and Region 4B or Calabarzon yung Maropa. So we are under Region 4. And then meron mga chapters yan, yung like yung Calabarzon na yung Maropa. Yung Maropa, Mindoro may chapter. Marinduque wala pang chapter yan. Ako di pa po ang GE yan Rongjod wala din. Palawan meron. So, Mindoro yung Palawan lang. Tapos yung Calabarzon, kumpleto yan. Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. So, 7 chapters po sa Region 4. NCR, wala pang mga provinces yan. So, isang regional division lang po. So, yun na po. GEP, PRC, ginag-govern nila o inaayos nila. Again, PD223 po yan. Baka itanong sa board examination. It was us on the board examination, by the way. One of those created the Professional Regulation Commission. PD223, Presidential Decree. Pag sinabi po natin Presidential Decree, those are laws passed during the time of Ferdinand Marcos. Ako niya po dyan sa mga bata. Okay? Now, let's talk about Republic Act 8560 or the Genetic Engineering Act of 1998, amended by RA 9200 in March 2003. Okay? So, hindi ko lang po, pag tinanong, ano yung batas na nag-govern sa genetic engineering practice? That is Republic Act 9200. Hindi po yung 8560 kasi yung latest na batas, siya yung sumasaklaw dyan. Okay, or implement. Okay, to implement and upgrading the registration of genetic engineers without examination within 3 years from the enactment of this. No more junior DEs up to the present. Wala na po kasi bilangin natin 2003, binasa. Binigyan sila ng 3 taon para mag-upgrade. Kung ikaw ay medyo, sabihin natin din ng petiks-petiks, ang gusto mo ay doon ako sa pinaka last day ng application. Pwede pa rin, diba? Kasi gawin mo na 2006. Pero, after 2006, bibigyan ka lang ng 3 years na makompleto mo naman yung 3 years na pag-attend sa module. So, hanggang 2006 lang. Kung i-apply natin ito, na 3 years daw, binibigyan na pagkakataon, yun yung mga junior degree. Meron po bang nag-apply nito? Or hindi natin nag-upgrade? Yes, marami po. At meron din po bang hindi nakapag-upgrade? Marami rin po. Meron kami mga kasamahan dati na uma-attend sa amin ng mga panahon na junior degree at saka senior degree ay included pa, genetic engineer. Kasi when I passed the board examination in 2002, ano ang batas na nag-govern din sa aking lisensya? 1998. Kasi wala pa yung 2003 na batas eh. Ngayon, yung mga junior D na 2003 hanggang 2006, kayo ma-attend pa sa amin ng mga junior D. Kasi hindi pa lapse yung kanilang license. Pero nung tumawid na yung 2006, at hindi sila nakapag-apply,